Ang nakaraan, sumugod na ang pangkat ng ating bida sa kabundukan, at kitang-kita nila ang isang ogre na nagwawala, at pinagpapatay ang mga orc na nakaharap nito. Nang duamting na ang sandali na inaante ng ating bida, pinasugod na niya si Adelia sa ogre, at buong tapang itong lumaban. Ika-40 na kabanata, may isang sundalo ang nakatingin kay Adelia, na puno ng pagdududa, at pagtataka. Tinatanong ng isang ito ang kanyang sarili kung bakit ang mahinang babae na si Adelia at isang duwag na katulad niya ay dinala sa kabundukang ito. Pero sa mga nangyayari ngayon ay nakikita na niya ang sagot, lalo na itong si Adelia ay walang takot na sumusugod sa kalaban. Sa pagsugod nito, agad na naitarok niya ang kanyang sa data sa parte na katawan ng halimaw. At matapos magtagumpay sa pag-atakeng iyon, magkaibang kulay ng kanyang mga mata ang nagliwanag sa tuwa. Ang pulang halimaw na ito ay galit na galit sa mga sandaling ito, nang magawa siyang pinsalan ni Adelia. Talagang hindi mawala sa mga mata ng sundalo ang kanyang pagkamangha, dahil hindi natitinag-in momentum ni Adelia sa pag-atake sa halimaw. Hindi lamang iyon, dahil mas namamangha pa ito na ang unang prinsipe ay nakasuporta sa babaeng sumusugod ngayon. Habang walang takot na nakikipaglaban si Adelia, si Adrian ay nasa tabi rin na nakasuporta sa dalaga. Si Adrian ang nakakakita ngayon ng mga bagay na hindi nakikita ni Adelia sa pagsugod nito, kaya doon nakatuon si Adrian. Iyon ay dahil ang babaeng ito ay hindi nag-iisip sa kanyang paglaban sa halimaw, kundi sugod lang ng sugod. Sunod-sunod ang mga patama ng isang ito sa halimaw, talagang malalalim ang mga pinsalang naiiwan niya sa kalaban. Talagang ang pinapamalas ni Adelia ay talagang kahanga-hanga, na nakasunod rin si Adrian para talagang hindi na makapalag pa ang halimaw. Tunay na napakahusay ni Adelia na lumaban, pero hindi posible ang mga ito kung wala ang ating bida. Dito ay hawak-hawak ni Adrian si Adelia na parang walang malay ngayon. Ang mga ito naman ay hindi makagalaw, hindi rin alam ang gagawin. Kaya lang ang isang ito ay biglang nagulat sa isang tinig na sumigaw. Ayun na nga, naririto ang isa pa sa mga tauhan ng ating bida na mapagkakatiwalaan rin, nagbigay ito ng utos sa mga kasamahan kung ano ang mga dapat na gagawin. Dito ay nagpaula ng mga palaso ang pangkat na iyon patungo mga orc na ito, kasabay na sinalakay na rin niya ang mga ito. Dito ay gulat na gulat ang isang ito, dahil alam na alam ng isa pang babae ang gagawin niya sa gitna ng kaguluhan ngayon. Namamangha rin siya sa babaeng ito, ang mga desisyon ng babaeng ito ay laging perpekto. Ito raw ay naging isang dalubhasang kabalyero ng ilang buwan lang ang lumipas nang huli niya itong makita. Matapos ng segupa ang iyon, nagawang patayin nito ang lahat ng mga orc na kanyang nakaharap. Kaya lang hindi pa tapos ang laban, dito ay may isang malakan orc ang nasa harapan niya. Umatungal ang isang ito, gigil, at galit na galit gustong patayin ang mga tao na nasa harapan niya ngayon. Sabi ng lalaki sa likuran, mukhang may gustong sabihin ng isang iyon. Nagsasalita ba ang orc na iyon, sabi naman ng nasa kabila. Biglang may lumapit na nagpaliwanag ng sinabi ng orc, gusto raw noon na lumaban sa isang marangal na duelo, na iyon ang magsasabi kung sino ang mananalo sa laban. Dito ay humakbang na ang ating bida, ang unang prinsipe, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lumayo dahil siya ang lalaban. Agad naman itong napalingon sa ogre, dahil kung naririto na ang unang prinsipe, paano na ang pulang ogre? Dito nang makita niya ang kalaban, isang malaking braso ng ogre ang nasa sahig na, at ang espada ni Adelia ay nakatarak sa katawan ng halimaw na ito, na talagang kinarni ni Adelia ang halimaw. Dito ay talagang activated ang pagkahayok ng babaeng. Ito sa dugo ng mga halimaw, at ang pagka-adik rin niya sa mga labanan. Nang makita niya ng malinaw ang sitwasyon sa kabilang labanan, nanlamig ang katawan nito, hindi normal na mga tao ang kasama niya ngayon. Dito naman ay tinaas ng unang prinsipe ang kanyang espada, at sumagot na tinatanggap niya ang proposal ng orc na ito. Gulat na gulat ang isang ito na may isang tao raw ang may kakayanan na magsalita ng kanilang lengwahe, nasabi naman ni Adrian na maglaban na sila para malaman kung sino ang panalo sa digmaang ito. At dito nga ay nagsimula na ang bakbakan ng dalawang ito, sabay silang sumugod sa isa't isa. Lumundag ang ating bida, at nakahandang tagpasan ang halimaw. Mabilis na inatake ni Adrian ang kalaban, kaya lang nagawa ng isang ito na maiiwas ang kanyang leeg. Hindi talaga ito makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon, at nasabi pa niya sa kanyang sarili, kung hindi raw niya ito nakita ng kanyang mga mata,
hindi na raw siya maniniwala. At nakipagpalitan na nga ng pag-atake itong si Adrian laban sa orc na katapat niya ngayon. Kitang-kita ng sundalo ang pulang enerhiya na lumabas sa orc na ito, at alam niya na ang isang ito ay isang triplet chain knight ang katumbas sa kanilang mga kabalyero. Pero kahit na ganoon kalakas ang kalaban, dito ay walang takot na hinaharap ito ng ating bida. Nagagawa niyang saluhin ang bigat ng mga pag-atake ng halimaw na para bang wala lang ito. Na kahit gaano kalakas ang isang halimaw na iyon, nagagawang lupigin ng isang batang lalaki na ito. Na hindi nga nagtagal ang kanilang palitan ng pag-atake, nagulat na lang ang isang ito na ang kanyang espada ay wasak na ngayon. Duguan na ang bibig ng isang ito, may hiwa rin sa kanyang dibdib. At dito nga ay agad na bumulwak ang dugo sa mula sa pinsala na ginawa ng ating bida sa kanya, hindi makapaniwala ang sundalo na ang unang prinsipe na natutulang humawak ng espada ng isang taon lang ay nagawang talunin isang halimaw na ang katumbas ay isang free chain knight. At tuluyan nang bumagsak ang malakan halimaw sa kamay ng ating bida. Patay ang orc na naghamon ng duelo sa mga tao, pinabagsak ng unang prinsipe. Dito ay nakatingin ito sa kanyang kalaban, at ang sabi mula sa lengwahe ng mga orc na isang magandang laban raw ang laban nila ng may ngiti. Hindi pa tapos doon ang ating bida, tumuntong ito sa katawan ng halimaw, sabay was-iwas ng espada nito sa leeg ng orc, para tuluyan na itong patayin. Kitang-kita ng mga ito ang ginawang pakikipaglaban at pamumuno ng unang prinsipe. Tapos ang unang prinsipe sa kanyang laban, ganun rin ang pangkat ng babaeng ito, kaya binalik na niya ang kanyang espada sa lalagyan nito. Dito ay napahinga ng malalim si Adrian, habang nakapikit ito, dahil tapos na ang misyon nila rito. Dito ang babaeng ito, ay bigla na lang parang nanlambot ang kanyang mga paa, na napapaligiran ng dugo ng halimaw na napatay niya. Kamahalan, sigaw ng boses ng babae, kaya agad na napalingon si Adrian na may pag-aalala. Dito ay bumalik na sa katinuan ng babaeng ito, lumuluhan na nagtanong kung tapos na ba raw ang laban, dahil natatakot na ito ngayon. Agad na sumigaw si Adrian, "Diyan ka lang, huwag kang gumalaw, huwag kang lalapit sa akin," utos nito na para bang natatakot. Sabi pa ni Adrian, "Puno ka ng dugo, malalagyan mo ako," na nagulat ang isang ito, at mas lalong naiyak. Kaya hindi nga gumalaw si Adelia, na nagsabi, "Ang sama-sama mo naman po kamahalan," sabi nito, na ang mga kasamahan ni Adrian ay nagulat rin lahat, dahil napakarami ring mga pinatay si Adrian na mga kalaban, na puno rin ng dugo. Matapos ng matinding sagupaan na iyon, ang pangkat ni Adrian ay nagsimula ng hamanay at naglakad ng magkakasama. Ang mga ito ay muling nagmatyag sa palagid, kaya maingat silang nagtatago sa mga batuhan. Ang lalaki sa likuran ng ating bida ay nagsalita, mukhang ang mga ranger ay hindi na gaanong takot. Sabi naman ni Adrian, gamit ang amoy ng dugo ng ogre na nasa katawan ng isang ito, karamihan sa mga halimaw sa paligid ay tiyak na nagsitakbuhan na. Dito ay nagulat ang mga ranger sa paglapit ng ating bida sa kanila. At tahimik ang isang ito na may tinuturo sa ating bida sa gawing unahan. Agad na lumapit si Adrian, hinawakan ang kanyang espada, sabi niya, kung may halimaw raw na hindi tumakas matapos maamoy ang amoy ng dugo ng ogre, isa lang ibig sabihin nito na malakas ang halimaw. Dito ay agad na nakaramdam ng matinding pressure ang mga ito sa paligid. Ayun na nga, may isang panibagong halimaw ang naglabasan, kulay asol, na mga naglalakihan rin. Ang mga dumating na halimaw ay mas malakas kaysa sa ogre, na ang mga ito ay nakatingala sa mga kalaban. Heto na nga, may tatlong naglalakihang mga troll na halimaw ang nasa harapan ngayon ng pangkat ng ating bida. Lumipas ang mga oras, at nagpatuloy ang bakbakan sa lugar na ito, na ang isang ito ang kanyang misyon ay ubusin ang mga orc. Patuloy na lumipas ang mga oras, mga araw, patuloy hinalughog ng pangkat ng ating bida ang kabundukan at walang humpay na lumalaban sa mga orc at mga halimaw na kanilang makaharap. Ganon rin itong si Adelia, walang katapusan na mga laban ang kinaharap nila, hindi tumitigil, na hindi nila namamalayan na patuloy rin silang lumalakas ngayon. Dahil sa pagbabagang nagaganap kay Adelia, ang Hymn of Domination ay nag-react rin kay Adrian. Napalingon si Adrian kay Adelia, dahil may nagbago sa katangian ni Adelia, isang bagong martial hymn ang nagawa, at iyon ay ang Hymn of the Raven. Ang hymn na ito ay na-activate dahil ito ang araw na ang gutom at pagkauhaw ni Adelia ay hindi mapapawi,
iyon ay dahil maraming napatay na halimaw ang isang ito. At isang hindi moari na pakiramdam ang naramdaman ng babaeng ito, dahil parang isang sumpahim na iyon, dahil kahit gaano karami na halimaw ang kanyang patayin, ang kanyang pagkauhaw sa dugo, at pakikipaglaban ay kailanman hindi na mapapawi. Dito ay agad na tinitigan ni Adrian si Adelia at ginamit ang authority of judgment. Dito ay kitang-kita ni Adrian ang mga traits ni Adelia. Nakita niya ang war maniac, at ang bagong trait nito na gluttony. Dito ay napapaisip ang ating bida, na ang pagpangungulila ni Adelia ay posibleng ang pagkauhaw nito sa dugo. Dito ay sumasakit na naman ang ulo ni Adrian, dahil ang trait pa lang ni Adelia na war maniac, butcher, at masakit na sa ulo na i-handle, tapos may gluttony pa. Pero kahit na ganun raw, maganda pa rin ang kinalabasan, dahil panibagong lakas ito ni Adelia na dagdag lakas rin sa kanya. Nagbigay ng utos ngayon ang ating bida na bumalik na muna sila sa Winter Castle. Dito ay inabutan ng gabi ang pangkat ni Adrian, at nagtataka ito sa kanyang nakikita ngayon. Iyon ay dahil ang Winter Castle ay nasa gitna rin ng digmaan ngayon habang wala sila. Dito ay agad na naghanda ang mga ito dahil kailangan rin nilang tumulong at lumaban. Si Adrian naman na sabik lagi sa laban ay tuwang-tuwa ngayon, habang hindi raw alam ng mga kalaban ang kanilang puwersa, susugod raw sila papasok sa loob mula sa likuran. Dito ay nagbigay na ng utos si Adrian sa mga hakbang na gagawin nila. Ang digmaan na ito ay hindi basta-basta, dahil may isang malakas na kalaban ang naririto ngayon, na walang kaalam-alam sa gagawin ng ating bida. Tuwang-tuwa si Adrian, dahil nakita niya ang commander ng mga kalaban. Ayun na nga, nagmamadali na ang mga ito sa pagsugod mula sa likuran patungo sa mga kalaban. Isang digmaan na naman ang ating matutunghayan sa susunod, hanggang sa muli.